Hi, magandang umaga. May share lang ako sa inyo, no? Pero bago yon, basahin muna natin itong verse na to, no? Isaiah 45 verse 7. At sabi, I create the light and make darkness. I send good times and bad times. I, the Lord, I'm the one who does these things. This testimony, it's recently lang, which is today, October 3, 2025. So, nangyari to sa office. Meron akong office mate na tinutulungan sila. Dalawa sila kasi nahihirapan sila. Yung isa naturuan ko na noon pa, ngayon medyo maayos na mag-work, no? Samantalang yung isa, kung i-compare ko siya sa isa, it's medyo nahihirapan ako. Okay. Doon sa hirap ako magturo, kasi siguro sa experience na rin ng isang tao, nag-share ako kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ko, no? Nag-share ako ng testimony. So marami ako na-share sa kanya. So every time na rinig niya to, maganda yung responses niya. Nagpapasalamat siya sa Diyos at pinupuri niya ang Diyos, no? Doon sa isa naman na naturuan ko na medyo magaling, nag-share ako sa kanya din. Just today lang. Kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ko. No, pero na-surprise ako sa tanong niya. Napaka-challenging nung tanong niya. No? Sabi niya, nasaan ngayon ang Diyos? Nasaan siya nakatira? Ganon. So, napag-isip ako, kilala niya ba talaga ang Diyos o naniniwala ba siya sa ang Diyos? So, hindi natin alam. So, hindi ko rin alam. So, sinagot ko siya. Sabi ko, nandyan lang. Sabi ko, nakikita mo ba itong computer na ito? Sa harapan mo? Sabi niya, isipin mo itong computer na to. Ito yung tayo, ito yung mundo. So, every time na nagsasalita tayo or kumikilos, it's nakikita niya, naririnig niya, at nababasa niya. So, ganyan ang Diyos, no? Then, after a couple of minutes, parehas kami naka-receive ng call para mag-work. Right? Then, after ng work na yon, nag-share ulit ako sa kanya. Tapos, ang sabi ko sa shinare ko, it's buhay ang Diyos. Okay. Pagkatapos nito, bigla na lang siyang tinawag na manager ko. Tapos, bigla akong kinabahan. Kami, actually. Kasi every time na may tinatawag yung manager ko, it's nang biglaan. It's nakakatakot. Hindi siya ganong kagandang experience, ano. So, then, nung bumalik na siya, narinig ko na lang na pinapalag out siya. So, nakakalungkot, no? Kasi medyo naging close din ako sa kanya. Mabait siya, no? Kaso talaga may mga bagay-bagay na hindi natin alam na ang Diyos na ay kumikilos sa bawat isa. And bago siya umalis, I encourage her, sabi ko sa kanya, buhay ang Diyos. May plano sa iyo ang Diyos. And yun ang sabi ko. And then, after that, we embrace each other. And then, umalis na siya sa office. So, the situation is, hindi ko pa rin alam kung babalik siya o hindi. And I'm praying na sana bumalik siya, no? Let's see, and we'll pray for that. Then after that, after nun, nung break time, na-share ko siya sa isa sa mga office mate ko. Yung sitwasyon. Ang sabi ng office mate ko, hindi ko nga na-surprise ako sa response ng office mate ko. No? Sabi niya, ayan kasi, she mocked God. Yan, kaya in instant, pinakita sa kanya na may Diyos. Yan. But after that, of course, we pray for her na may reals niya talagang may Diyos. At hanapin niya ito. Now, ang isang Kristiyano na nagte-testimony sa Panginoon ay ang nagsasalita ang Diyos sa kanya. Dapat ikaw ay makinig. Huwag mo nang questionin kung sino siya. Kasi kung ang testimony nito ng tapat na lingkod ng Diyos ay totoo, mabilisang kumikilos ang Diyos upang patunayan sa iyo na buhay sa Kanya ang Diyos at sa iyo. Kasi ang testimony nito ay galing sa Kanya. Tinatawag ito minsan na prophesying. No?
Kasi ang Diyos ay nagsasalita sa harapan niya, hindi siya mismo. Nakakalungkot man ang nangyari, pero ang Diyos pa din ang may control nito. Dahil ang Diyos ay tapat at patas. Remember, God is fair. Ganun pa man, kahit nawala ng work or sabihin natin nabakante muna ang aking office mate, mahal na mahal pa rin siya ng Diyos. Ang Diyos ang bahala sa kanya upang masatisfy ang needs niya, ang needs ng kanyang pamilya, dahil ang Diyos ay tapat sa atin. Kaya nga tinatawag na dakilang katapatan. Mabuti man sa masama, ang Diyos ay patas. Hanggat buhay ka dito sa mundo, iingatan ka niya, ipaparealize niya sa iyo na may Diyos upang hanapin mo siya. Ang sabi nga sa Jeremiah 30 verse 17, I will give you back your health and heal your wounds, says the Lord. For you are called outcast, Jerusalem, for whom no one cares. So yung mga bagay-bagay na nawala sa iyo, yung suffering and pain mo because of your sins, pag nag-repent ka, lahat yan ibabalik sa iyo ng doble pa. So ako yung nagpapasalamat sa karanasan nito, and I pray that everything will go back as normal for her. Thank you. Maraming salamat.